Ano yung tatlong bagay na magiging obvious na gagawin mo kung pera lang talaga ang motivation mo sa network marketing? My name is Gerard Claudio. I am an active network marketer and also I am helping countless of network marketers in different network marketing companies through my courses and also my one-on-one mentorship. Kaya nakakatawa actually, no? Marami akong mga students for the past several days na napakaganda ng mga nagiging progress nila, lalong-lalo na sa mentorship program. So, sa video na to, ang pag-uusapan natin is ano yung tatlong gagawin ng isang network marketer na yung motivation niya lang ay pera? Naniniwala kasi ako sa tinatawag na purposeful profit. Ibig sabihin, ginagawa ko isang bagay hindi lang dahil sa kumikita ako, kung hindi dahil nakikita ko yung purpose ko dito. Nung nakita ko ang network marketing more than a decade ago, ang una kong tingin dito, magbibuild ako ng business, tapos kukunan ko to ng source, tapos lilipat ako sa ibang opportunity kasi alam mo yun, ganun yung mindset, no? Until nakita ko kung gaano kaganda ang network marketing, nakita ko kung gaano ka-amazing itong industry na to. Pero may mga practices at saka may mga paniniwala sa industrya ito na naniniwala ako na kailangan ma-improve o kailangan mabago para mas maging maganda ang impression mo at impression ng karamihan sa network marketing. So let's jump in. So ang pinakauna na gagawin mo kung motivation mo lang pera sa network marketing, eto napaka-obvious. You will hit ranks, you will hit goals in your network marketing business at the expense of your downline. Napakarami pong ganito nangyayari. Yung tipong imamanipulate yung downline, yung tipong bibigyan ng iba't ibang mga pangako yung mga downline, ipe-pressure ang mga downline para lang mag-rank advance yung sarili. Hindi ko sinabi na hindi tayo tumayo bilang leader na magbigay tayo ng tamang direction and at times kailangan maging strict tayo o kailangan maging firm tayo. Pero napakarami mga network marketers, lalo na yung naghihik na malalaking rank, na ang ginagawa nila ay they will pressure the downline, they will make all kinds of manipulation para lang makuha nila ang sarili nila ng goal. Ako naniniwala na ang goal natin sa network marketing, kung gusto nating kumita, ay tulungan ng ating mga teammates na kumita din. Mag-create tayo ng tamang culture, mag-create tayo ng tamang system para bawat isa ay na-enjoy ang kanilang network marketing business. Not only that, kailangan natin mag-create as well ng system sa ating community na kung saan lahat ay makikater. Iba-iba kasi ang takbo ng mga tao kapag pumasok sa network marketing. Iba't iba ang pacing, iba't iba ang pananaw, iba't iba yung pag-absorb nila ng ginagawa nila. Kaya my suggestion is, if we wanted to help our team, if we wanted to help our community in network marketing, we create a system na ang mga uplines at ang mga mentors ang nagsuserve sa mga downlines, hindi other way around. Marami tayong mga kultura sa network marketing na kung saan almost wini-worship na yung mga uplines, wini-worship na yung mga mentors na parang sila na lang yung tama, sila na lang yung nakakaalam. Hindi ko sinabi na after itong video na to, awayan natin ng mga uplines o mentors natin. Pero ang gusto kong ipahiwatig dito is naniniwala ako sa tinatawag na servant leadership. Naniniwala ako that I am here to serve my team. Naniniwala ako na nandirito ako. The reason I exist as their upline is for me to give inspiration, to give direction, but at the same time to give encouragement. Maraming mga pressures na po pwede mong ma-experience sa network marketing. Halimbawa, nafo-FOMO ka, yun, nafe-fear of missing out ko, dapat mag-rank advance na ako, dapat ganito na yung goal ko, dapat ganito. Maganda naman yung nape-pressure tayo kasi may positive impact yung pagpe-pressure. Ang pressure, pero, not at the expense of manipulating the people in our organization. Not at the expense na ikaw kumita pero nababaon sa utang ang mga downlines natin. Hindi ko to sinasabi dahil perfecto akong downline or upline. Sinasabi ko to dahil ako nagkamali din sa proseso. Pero na-realize ko, kung gusto kong tumagal sa industriyang ito, the best way to build network marketing is to make sure na marami tayong mga teammates na nag-e-enjoy o nababalik yung capital nila o nakikita nila na may purpose sila sa network marketing business nila. Yun ang pinakauna. No, usually napagkakamalan ang network marketing na kulto. And hindi natin masisi minsan yung mga tao. Bakit? Kasi may mga kalakaran sa network marketing na kapag nandyan si upline, tatayo lahat. Kapag ganyan si upline, parang halos lumuhod na tayo sa harap ni upline. Sa akin, I remember meron akong isang leader, sabi niya, "So ano itatawag ko sa'yo?" Sabi ko, "You can call me coach if you want, kung komportable ka. You can just call me Gerard kung yun ang gusto mo." Personally, for me, my title or any entitlement, hindi mahalaga sa akin yun eh. Ang mahalaga kapag pumasok ka dito, matutulungan ba kita? Ang mahalaga kapag pumasok ka dito, nadagdagan ka ba ng value bilang tao? Ang mahalaga para sa akin, nung pumasok ka ba dito, ay umusad ka bilang tao? Umusad ba, nag-progress ka ba sa business na to? Yun ang isa sa magandang strategy o magandang ehemplo bilang isang upline, no? Bilang isang mentor sa network marketing. So number one, malalaman mo
Kung ang isang network marketer ay he or she is just for the money, kung ang ginagawa niya is umaangat siya at the expense of the downlines. Number two, the second thing, meron ako ditong binabasa, okay? The second thing na malalaman natin kung isang network marketer ay they are just for money, yun lang yung motivation na natatanging motivation nila is these network marketers will tolerate, that's the word, will tolerate false statements, false stories, and false income, false lifestyle, or false product claims. Magiging okay ang sistema na hindi tayo nagsasabi ng totoo dahil just for the sake to get sales. Guys, tatandaan natin ang sales, iba't iba ang iba't iba ang direksyon. Iba't iba ang hindi, not all sales are created equal. Hindi pare-pareho ang pinagmulan. Pwedeng maayos, pwedeng hindi maayos. Pwedeng nasa tama, pwedeng hindi nasa tama. So the choice is yours. Pero kung nakikita mo to as long-term na negosyo, then ang unang-una nating aayusin is tama ba yung sinasabi namin? Tama ba yung pinapahiwati ko sa prospect ko? Tama ba yung sinasabi ko sa mga prospect ko? Dahil kung hindi, if you're just in it for money, you will say everything, you will promise everything hindi mo kayang panindigan, at bakit napakahalaga na kailangan maayos o tama ang ating sinasabi sa mga prospect? Lagi nating tatandaan, Proverbs chapter 22 verse 1, a good name is to be chosen rather than great riches. Pwede ka magpapiin ng hindi nagsasabi ng totoo. Pwede ka magpapiin ng hindi sinasabi ang tama. Pero lagi natin tatandaan, ang tiwala ng tao, kapag nasira, ay mahirap nang ibalik pa. At lahat ng uri ng negosyo, hindi lang network marketing, nakabase yan sa isang commodity, which is trust. Ang tanong, willing ka bang i-compromise ang tiwala ng tao sa'yo dahil lang gusto mong kumita ngayon? If, again, ang tanging motivation mo lang sa network marketing, wala kang planong tumagal dito, wala kang planong nakita to as long-term business, then you will tolerate any false claims, any false story, any manipulative story, any near truth kind of story para lang makapagpapayin tayo. And lastly, basahin ko ulit yung okay, you will manipulate relationships just to reach your goals. You will manipulate any form of relationship. Hindi lang sa downline, lalo na sa prospect mo. Alam mo, isa sa mga bagay na natutunan ko dito sa network marketing, if you will choose between success and relationship mo sa iba, always choose relationship. Always choose relationship. Marami po ako may experience sa network marketing when people betray my trust, yung mga they stab me behind my back, pero I always choose relationship. Yun ang natutunan ko for the past current years. Bakit? Kasi before, I really don't care about relationship. I'm just here for sales, being here for business. Pero na-realize ko na isa sa pinakamahalagang asset o isa sa pinakamahalagang mangyayari sa network marketing, nakaubuo ka ng magandang relasyon sa mga tao sa paligid mo. People who are just in it for money will make every promises. Kaya marami dito nangyari nangako. Nung nangako, iniwan. Nakita nyo? Sino nakaka-relate? Don't type mo relate. Yung tipong kinuha na ng pera ang downline, hindi na binalik yung walang product, kinuha yung pera. Bakit nangyayari yun? Why people would break someone else's trust doing this business? Because they are not here to stay long in this business. Kasi kung tatagal ka sa business na to, ang una mong iingatan ang relasyon sa mga tao. Ikalawa, ang ikalawang iingatan mo yung pangalan mo, which is primarily actually pinakauna yon. Tama? Bakit ka nandito? Why are you here in network marketing? If hindi ka na naman, kung wala ka naman planong tumagal sa negosyong ito, my suggestion is, hanap ka na ibang pagkakakitaan. Pero kung gusto mong tumagal sa negosyong ito, make sure that you keep the promises that you make. Never compromise your name. Huwag mo ipagpapalit ang pangalan mo sa kakarampot na komisyon. Huwag mong sisirain ng mga relasyon sa paligid mo. At you treat your team as someone you will serve, not someone who will worship you. Yun yung tatlong bagay na suggestion ko. By the way, again, on August 31, Dominate Batch 5 session, the first session will be on August 31. So, kung nakikinig ka ngayon sa akin dito at gusto mo maging part ng Dominate 2.0 Batch 5, punta ka ng dominatemlm.com, or i-type mo dyan sa my comments Batch 5 para mabigyan kita ng details.
If you find value into this video, share mo tong video na to at gawin natin ng tama ang network marketing dahil naniniwala ako sa kakayahan mong umasenso basta gawin siya ng tama. Taon mo to.